Huwag mamalikmata! Hindi po kayo nagkakamali. Look-alike talaga nila ang mga sikat na politiko at artista. Tinuyod ng mga otoridad ang isang bahay umano ng kaanak ni Senator Robin Padilla sa Pampanga na pinagtaguan daw ni Senator Bato de la Rosa. Ang manhunt operation para matunton ang kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nakatakdang hainan ng arrest warrant ng ICC. Dahil ayon sa ICC, co-perpetrator si Senator Bato sa madugong kampanya kontra droga. Habang ginagawa ang ulat na ito, hindi pa rin siya natutunton. Pero may isang video na lumabas online na magbibigay raw ng clue kung saan matatagpuan ang senador. Si Senator Bato kasi namataan daw sa isang sanglaan. Senator Bato! Sideline muna habang mainit pa sa Senado. Parang si Bato talaga gao. Ang natanggap naming tip, makikita raw siya sa pawn shop na ito sa Maramag, Bukidnon. At doon, naka-face-to-face nila ang lalaking ito. Matikas ang tindig at kalbo rin. Pero hindi raw siya magpapahabol pa at handa siyang humarap sa aming team para klaruhin ang mga kaguluhan. For the record, hindi raw siya si Senator Bato. Sadyang kahilatsa niya lang daw ito. Siya ang 49 anyos na si Reynald. Ako si Rinald Amudia, ang bato ng Bukidnon. Ano ang pakiramdam na nagbabiral yung mga picture at video mo bilang bato, look-alike? Ang sarap ng buhay. Sana ganito lang tayo palagi ha. At kung si Senator Bato, pulis. Si Reynald naman, secure sa sanglaan kung saan siya unang nakuhanan ng video. Senator Bato! Uy! Narinig ka na rin. Ginagawa ko yung tungkulin ko para maprotektahan ko lahat ng client namin. Kung may mga customer, bago na mag-welcome, pag lumalabas naman, happy to serve you. Paglilinaw lang din daw po, hindi raw ginaya ni Reynald ang signature hairstyle ni Senator Bato. Katunayan, bago raw siya nagpakalbo, iba talaga ang kanyang hairdo. Sabi ng asawa ko na pangit na tingnan, parang tumatanda na ako, sabi niya. Kaya yun, pinatulan ko. Lagi. Ahitan mo pa. Ay, ano talaga, sagad talaga na yung ano. Tinry ko naman. At nung siya'y nagpakalbo, halos lahat ng kanyang makasalubong napapa-second look. Minsan mga pulis, nagsasabi din sa akin na kamukha mo talaga si Bato ah. Customer, minsan dumadaan, nabibigla sila. Akala ko nasa, nag-duty sa Senado. Nandito pala po sa, pawn shop. Minsan nagpa-picture sila. Minsan nahihiya din. Sa katagalan, ayun, natanggap ko na rin na kung okay lang, go ko na to. I am the security guard of this pawn shop. Kung hindi ako papasok, hinahanap niya ako. Ngayon, papasok ako, tatanungin niyo ako, bakit ako pumapasok? Ginagaya-gaya ko rin yung salita niya. Sa boses po namin, medyo paus-pausin ako konti. Wind bills for us around. Ang panggagaya niya raw kay Senator De La Rosa, aprobado raw mismo ng senador dahil minsan na pala silang nagkita. Nakita ko si Bato, nagkaway-kaway ako sa kanya. Senator, sabi ko sa kanya. Napansin niya ako, natulala nga si Bato de la Rosa eh. Naging masaya rin ako. Kasi nakita din siya sa personal. Ma'am, bakit ba tayo tumatakbo? Tumatakbo tayo dahil malili tayo sa event mo. Eh sa first floor lang naman yung event. Ha? Si Reynald at tapang at tao, may pusong bato pero lumalambot daw ito para sa kanyang pamilya. Sa mga anak ko, pasalamat naman ako kasi naging maayos din sila. Sabi ko sa kanila, tuloy lang yung pag-aaral nyo. Kasi nandito lang ako. Gumagabay din sa inyo. Sabi ko, kahit kahirap natin. Pero dahil sa kontrobersyang kinasasangkutan ngayon ang kanyang ka-look-alike, kinakabahan tuloy si Reynald para sa kanyang seguridad. Baka magkamalan po na, uy, ito pala, dito pala yung ganyan ba?
Ito naman ang trend na patok ngayon kung saan ipiniflex ng mga babae ang kanilang mga the one na artistahin daw. Ang isang ito, kahawig daw ni pambansang Ginoo, David Licauco. Ang jowa naman ni Ate Girl, kapuso actor Mike Tan daw ang arrive. Pero ito ang tatapos ng laban. Ang kahilatsya raw kasi ng kanyang mister. Si Piolo Pascual, Papa P, ikaw ba yan? Panotis naman po. Nanggigigil ako. Tuwang-tuwa ako sa'yo. ang ka-look-alike ni Papa P, ang mister ni Mary Ann na si Jornel. Ako si Jornel Sibilia, ang Papa P ng Balanga City, Bataan. Naging crush ko siya kasi kamukha po talaga ni Papa P. Piolong-piolo talaga siya, lalo na sa mata, sa kilay. Si Jornel, gaya raw ni Piolo, dating OFW, at ang una raw nakapansin na hawig niya ang aktor, ang mga katrabaho niyang Pilipino sa Saudi Arabia. Nag-try po akong mag-upload ng mga video ko. Hanggang may nagsasabi na nga po na medyo may kahawi ko nga po si Papa P. Yung mata po. Tapos yung ano, hindi na daw. Para full package, pinanindigan na rin ni Jornel, pati na ang pagpapaka-hunk. Kailangan diet eh. Kasi alam niyo naman si Papa P, talagang mapangay. Dahil na rin sa pagkakahawig niya kay Piolo, alam niyo bang kinuha na pala siyang kadouble nito sa isang pelikula? Nag-message sa akin, director po, kung pwede nga daw po ako maging cast ng Malyari the Movie as double as Papa P. Ito rin daw ang naging daan para na-meet niya si Piolo ng personal na para bang nananalamin daw sila sa isa't isa. Nakaka-proud po na ihahambing tayo sa mga heartthrob si Papa P. Tapos ang daming tao sa buong mundo. So ako yung nakuha niyang body double. Pinagpapasalamat ko po na naging kalukulay ko siya kasi maraming nagbukas na opportunity sa akin. Maraming pumasok sa aking mga guesting ko, sa mga event. Kumbaga, na-isusurvive ko yung pang-araw-araw na pamumuhay namin ng pamilya ko. Ano ba yun? Noon pa man daw, crush na ni Mary Ann si Piolo. Dati akong admin ng fans club ni Inigo, tas member ng fans club ni Papa P. Kaya, pakiramdam ni Mary Ann, wala man daw siyang chance na maging sila ni Piolo, jackpot na raw nung naging sila ni Jornel. Aside po sa kamukha siya ni Piolo, parehas din po silang family-oriented, sobrang mapagmahal sa magulang, responsable po siyang asawa. Ngayon, buntis na si Mary Ann sa second baby nila ni Jornel. Yung paparating po naming baby, wini-wish ko po na sana po kamukha niya. Tapos sana may nunal dito, kahit baby girl, para at least hawig pa rin ni Papa P. I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Uy! Tumigil ka nga dyan. Madami pa tayong gagawin, no? Oh! Ang look-alike naman daw ng boyfriend ni Yvonne, walang iba kundi ang tagapag-alaga ng brilyante ng tubig, si Sangre Adamos, Kelvin Miranda. Ang papasang kambal ng kapuso actor, ang 22 anyos na si Matthew. Ako si Matthew Ribustes, ang Kevin Miranda ng Muntinlupa. Wala raw kaide-ideya si Matthew na ginawa siyang entry ng girlfriend niyang si Yvonne sa TikTok trend. Ang dami nag-comment, sabing Kelvin Merienda. Masaya kasi hindi lang ako yung mahanga sa boyfriend ko. Pero nakakainis din kasi parang dumadami yung kaagaw ko sa kanya. Sabi ko, akin lang siya. Kuya, isang one piece with rice po, tsaka samahan niyo na rin ang chance ang mapansin mo ako. Sa totoo lang daw, pangarap maging artista ni Matthew. Gusto ko i-try yung mga actions, like bakbakan niya. Pwede rin daw siya sa comedy. Parang yung kulit ko na to, malalabas ko to sa camera. At kung sakali mang sasabak sa drama, marami raw siyang pwedeng paghugutan. Taong
Noong 2016, namatay ang ina ni Matthew dahil sa asthma. Ang kanya namang ama nakulong noong 2018. Simula noon, siya na ang tumayong breadwinner sa kanyang mga kapatid. Tinda ko ng isda, gulay. First time work ko is restaurant din. Then napo-provide ko naman yung pangangailangan ng kapatid ko. So I'm so happy kasi as a kuya, nagagampanan ko siya. Sobrang gentleman. Sobrang green flag niya. Parang brilyante lang ni Adamo. Sobrang green. Brilyante ng tubig. Kung ikaw ang Kelvin Miranda ni Yvonne, sino naman siya sa'yo? Si Imaw. Kung halimbawa po magkakaroon ako ng pagkakataon, makawork si Kevin as a double, 100% ko siyang tatanggapin. Susubukan at gagawin ko yung best ko. Senator Bato! Hindi man sila ang mga politiko o artistang napagkakamalang sila. Para sa kanila, sila pa rin ang bida sa sarili nilang mga kwento. Parang tennis na para ring badminton, bagong laro, palong-palo sa pickleball. Ito ang larong gumagawa ng ingay ngayon. Hindi lang sa mga senior citizen. Gen Z. Kahit pa celebrities. Sa dami ng nahook sa larong ito, nagsulputang parang mga kabute ang mga court nito. Meron sa warehouse o bodega, sa rooftop, parking lot, kahit pa sa loob ng mall. Pati na sa kalsada sa tabi ng sementeryo, nagpi-pickleball na rin sila. Laro! Ito ang palong-palo ngayong sport na parang tennis na may halong badminton. Pickleball. Kabilang sa nahook sa pickleball craze, ang Team Payaman na pinangungunahan ng mag-asawang V at Kong TV. Hindi lang siya yung parang sports eh. Banding na rin namin. Siguro at this point of our life, isa siya sa pinakamadaling aralin na sports. Yes, Kumbaga hindi siya sobrang komplikado, kahit yung simpleng movement lang. Magigets mo siya kung paano. Dati ako nag-badminton eh. Ayun, ito naman dati nagte-table tennis. Yun yung pinaka doon, nagiging banding na siya. Madalas ring dahilan ng pag-aaway. Sobrang naman serious. Ano naman po yung bansag sa inyo kapag nasa court na po kayo? Nakakahiya pero the flush. The Fast and the Furious. The Fast kasi ang bilis mapagod. The Furious kasi ang bilis magalit pag mali yung tira. Ang una raw talagang nahumaling sa pickleball, ang TP Girls, sina Chrissy Achino, Bien at Pat. Kasi sa isang mall malapit sa amin, napadalas na kasi wala talaga akong sports eh. Malaking tulong po siya, lalo na sa akin as a mom. Kasi kailangan ko siya talaga, lalo na sa self-care ba. Hanggang sa nahila na rin nilang maglaro ang boys. Warm up! Ano yung sinasabi sa akin ito? Ikaw, like na nakaupo dyan. Hindi ka na pinapawisan. Pickleball ka ngayon. Sumama ako para lang mapagbigyan lang siya. Hindi ko naman nakalain na dito pala ako dadalhin. Para nung natry ko mag-pickleball, parang dun bumalik yung resistensya ko, yung lakas ng katawan ko. Kasi hindi siya sobra intense na sports eh. So banding po talaga ng pamilya. Ginagawa ko siya na after ko magtrabaho, nagpipickleball ako para lang, alam mo yun, mas sumaba pa yung buhay ko. Kasi I love living, I love earth. Tila nasa paddles din daw nila ang power. Minsan po kinakausap pa namin, uy mamaya may tournament tayo, ayusin mo. Ito po, dito na po siya, papalo na po. Kabuo pong Team Payaman, sino po ang pinakamagaling? Ay, hindi naman po yata. Parang pinakamahina po sa amin si Kong po. Yun po yun. Pinakakulelat siya sa amin. At para one to sawa na silang makapaglaro, sina Junie Boy, Boss Keng at Dudut nagtayo ng sarili nilang pickleball court dito sa Bacoor, Cavite.
Sabihin nyo lang po dito, ma'am, open sesame. Open sesame. Yan. So, meron po kaming 3 courts dito, ma'am. 1, 2, and court 3. Ayan, simple lang po siya. Ang nagastos daw nila sa renovation, tumataginting na 800,000 pesos. Punta po kayo dito sa court namin. Opo, makabawi-bawi naman po sa pagpapagawa. Ganda. Ganda. Pinaparent po namin siya ng 500 per court po. Sa open play po, ma'am, 250 per head po. Dito kasi, mas masaya yung mga staff, yung pag-welcome nila sa mga player. Sa akin, pickleball is for everyone. Wow! Hindi sa akin galing yon. Kahit nitong mga nakaraang taon palang nag-boom ang pickleball sa Pilipinas, dekada 70 pa pala ito na imbento sa Amerika. Gamit ang paddle, kailangan lang tamaan ng bola. At mapupunta sa kabilang court nang hindi sumasabit sa net o lumagpas sa linya. May tinatawag po tayong traditional na scoring. Kapag nag-serve ang team at itong kalaban nila hindi pumasok yung bola, yung punto ay mapupunta sa kanila. Now, sa rally scoring, ang pinagkaiba, basta namatay na yung bola, punto na ng kabila. Dahil napakasimple lang ng laro, marami tuloy na hook. Ang mga pickleball player dito sa Las Piñas, sa warehouse o bodegang ito nagkikita-kita. Sa loob kasi nito, tatambad ang hile-hilerang pickleball courts. 100 sa mga ito, regular at premium courts, habang 2, championship courts. Suma total, 14 pickleball courts. Ito ang itinuturing ngayong pinakamalaking pickleball facility sa Pilipinas. I come here to Della Park to have my dose of dopamine levels twice a week. Ang pickleball heaven na ito, negosyo ng magkaibigang Long, Nel at Mark na nagsimula rin daw bilang pickleball enthusiasts. Naisipan namin na why not share it to other people para magkaroon kami ng community since nakikita rin namin dumadami yung mga players. We're happy to cater as much players as we can. Eh, kamusta naman kaya ang kita sa ganitong negosyo? In terms of ROI, I think we're doing pretty well. We pray that it's gonna be ROI for the next 18 months. Ang asset naman ng atleta at ngayon content creator na si Eruption, ang kanyang fit na katawan. Pero lahat ito nagbago nang si Eruption na aksidente. Dahil sa tinamo niyang injury sa kanyang tuhod, pansamantala siyang natigil sa pag-workout. Pero ngayong unti-unti na siyang nakakabalik sa pagiging active. Ang isa sa napili niyang pampapawis, pickleball. I had surgery here a year and a half ago. So habang nagpa-pickleball ako, kahit 3 hours, 4 hours, 6 hours, hindi sumasakit. Impluwensya raw ito ng kanyang misis na si Rona. And we just started hitting the ball lang. And then after that, sabi ko, parang ayoko na. 2 months ago. Niyaya ulit ako ng friends ko. So when I got there, machine na agad. Siguro mga 5 minutes lang, I fell in love with the game. Kaya kung dati, kaldag at dance covers ang laman ng kanyang feet, ang firming pinapasabog ngayon ni Eruption ang pangmalakasan niyang mga palo sa pickleball court. Energy output, burning calories, getting fitter, mas maganda sa kalusugan natin. Sa 3 oras sa umaga, tas 3 oras sa gabi, minsan 4 hours. Natutulog ako, wala akong katabing asawa. Ganun talaga, pinagbigyan ko. At matapos ang ilang buwang paglalaro, ang dati niyang 117 kilos na timbang, aba, 93 kilos na lang. You don't need to be muscular. Just put effort, go in there, play it. Well, ang paglalaro ng pickleball ay nakakapagpabuti ng ating cardiovascular at mental health. Nagpapabawas din ito ng timbang at nagpapaganda ito ng ating pakiramdam because tayo ay nagre-release ng endorphins or good hormones. Ang pickleball, perfect daw sa maraming couples, gaya ng mag-asawang Tita at Policarpo mula Tudela, Misamis Occidental. Uso ba ang pickleball? Hilig ng mga anak namin.
Sa sobrang pagkahumaling nila sa pickleball, sa halip na magpa-party para sa kanilang 38th wedding anniversary, nagpa-pickleball tournament sila. Idinao sa court na ito na nasa tabi lang ng kanilang bahay. Yung preparation namin sa tournament na to, it started last month. Yung prizes niya, nasa 1K yung champion, 750 yung second, tsaka 500 yung third. At ang nag-uwi ng kampyonato, ang magkasintahang Angel at Ryle. Overwhelming po kasi hindi rin namin inaakala na mananalo kami. Siguro po ma'am yung napanalunan namin, pagbabayad namin sa renta ng court para makapaglaro pa kami. Pero ang pickleball, hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Ang nursing student mula Tawi-Tawi na si Fatima, dating tennis at soft tennis player. Hanggang sa niyaya raw siya ng kanyang dating tennis partner, ang tubong Zamboanga del Norte na si Nick, na subukan ding mag-pickleball. I wanted to try and see where this new sport would take me. And so I started training seriously. We realized na we work better together. So we tried na mag-partner sa tournaments. Hanggang nag-join na rin sila sa pickleball tournaments abroad. We first competed sa Bali po internationally, which was the World Pickleball Championships. I won gold. Sumabak sila ni Nick sa Open Mixed Doubles sa National Pickleball Cup na ginanap sa Bacolod, kung saan sila rin ang nagwagi. Dahil dito, sila ang naging kinatawan ng Pilipinas sa Pickleball Champions League Asia Final sa Shenzhen, China. 1.5 year of preparation po yun. It's more of 60% mental and then 40% physical. At nang sumalang na sila sa China, doon nila nakaharap ang ilan sa pinakamahuhusay na pickleball players sa buong Asia. Pero sa huli, and with that, and ladies and gentlemen, the champion of Pickleball Champions League Asia goes to Team Philippines. Sila pa rin ang nakasungkit ng kampyonato. Team Philippines for the win! Sobrang bonus na talaga na nakuha namin yung championship. I hope na sooner or later po, yung government, they can support the players who really wants to make it big in the pickleball stage. Ang buhay para lang ding pickleball. Mapalo man tayo ng mga problema, pwede pa rin tayong mag-bounce back ng palong-palo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.